Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat. Siya si Will Surfert at pangarap niya na tuparin ang kanyang pangako sa isang kaibigan noong mga bata pa sila sa pamamagitan ng pagiging isang Magia Vander. Ang Magia Vander ay isa sa mga pinakamakapangyarihan ng mga magicians na kung saan sila ang nakaupo sa ibabaw ng The Wizard's Tower. Gayunpaman, hindi niya kayang makagawa ng kahit isang pinakasimpleng magic spell na nag-iiwan sa kanya upang labanan ang mga halimaw na nasa mga dungeons upang makakuha ng mga credits para sa kanilang Rigarden Magical Academy. At para bang hindi yun sapat, nalaman niyang sinusubok niya ang kanyang kakayahan sa paggamit ng espada para labanan ng isang propesor na lagi siyang binubuli sa eskwelahan. Ito ang kanyang paaralan na tinatawag na Rigarden Magical Academy. Ano nga ba daw ang pinapahalagahan ng isang prestihiyosong Magical Academy sa palagay ng mga tao nito? Siyempre ito ay ang talento mo sa paggamit ng isang magic. Naitanong pa ng karamihan kung papaanong ang isang tao na walang talent sa paggamit ng magic ay nagiging matagumpay sa isang Magical Academy. Sa ikapitong palapag ng dungeon, isa lamang daw ang sagot ng tanong ng karamihan ay ang pagpunta sa mga dungeons para pumatay ng mga monsters. Siya si Will Surfert at ito ang kanyang paraan para makaipon ng mga credits para makapasa siya sa kanyang academy. Malaki ang kanyang tiwala sa sarili na kaya din niya itong mapagtagumpayan at matupad ang kanyang pinapangarap katulad ng karamihan na kahit pa ay hindi niya kayang gumamit ng magic. Isang araw sa loob ng klase ni Will, ang kanyang kaklase ay ipinapaliwanag ang pagbuhos ng kaunting halaga ng magical energy sa Barca ore at Agni powder. Nabubuo nito ang isang lump of sulfur na tinatawag. At ito ay magiging isang mahusay na catalyst for a fire. Sumang-ayon naman ang kanilang guro na tama lahat ang paliwanag ng kanyang estudyante. Ngayon, gusto ng kanilang guro na ipakita nila kung papaano ito gagawin at tinawag niya si Will Surfert para mapademonstrate niya ang ipinaliwanag ng kanyang kaklase. Tumayo si Will at naitanong niya sa kanyang propesor kung ano daw ang kanyang gagawin. Pinapababa siya ng kanyang propesor para mapademonstrate sa kanya kung papaano magkakaroon ng apoy ang isang Barca ore at Agni powder. Inaasahan naman ito ni Will dahil alam ng lahat at ng kanyang propesor na hindi siya nakakagamit ng magic. Kaya gusto ng kanyang propesor na ipahiya ulit si Will sa karamihan. Nakababa na si Will at nakayuko lamang ang kanyang ulo, sabi pa ng kanyang propesor kung ano ba daw ang problema. Madali lang naman itong gawin, tugon pa niya. Dagdag pa niya, ang gagawin lang naman daw ni Will ay gamitin ang catalyst para manipulahin ang apoy. Susubukan na ni Will gamit ang isang magic wand. Halatang nanginginig ang mga kamay niya dahil alam niyang hindi niya ito kayang gawin. Tinawag niya ang flame gamit ang magic wand pero biglang nagtawanan ng kanyang buong kaklase dahil hindi niya kayang gawin ang pinakasimpleng magic spell. Sabi pa ng kanyang propesor mahirap daw paniwalaan na ang isang estudyante sa kanilang academy ay hindi man lang daw kayang makagawa ng isang pinakasimpleng magic spell. Ano pa daw ang aasahan niya sa isang hamak na mag-aaral? Dagdag pa ng kanyang propesor, isang estudyante daw na nag-excel sa theory pero wala namang abilidad, nakakawalang pag-asa daw, tugon pa niya. Pero ang isang kaklase niya ay biglang naglabas ng fire magic spell at sinindihan ang Barca ore at Agni powder. Pinagsabihan naman ng kanyang kaklase na iwasan daw ang kanyang pakikialaman ng walang pahintulot sa kanya. At ang pangalan ng kanyang kaklase ay Sion Ulster. Humingi naman siya ng kapatawaran sa kanyang propesor at sabi pa niya na kaya niya yun nagawa ay dahil nahihirapan si Will sa paggamit ng magic at sa tingin niya daw ay gusto ng tulong si Will. Sumang-ayon naman ang kanilang propesor sa mga sinasabi ni Sion. Sabi pa ng propesor, sa mundong ito, naghahari ang magic, ibig sabihin ang magic ay isang authority, ang magical energy naman ay isang strength at higit sa lahat ang mga mages daw ay mga bayani. Dito daw sa academy, mas pinapahalagahan ang mga taong may abilidad sa paggamit ng magic. Kahit pa daw na may mga kaalaman si Will pagdating sa mga magic, ang isang walang abilidad sa paggamit ng magic ay hindi daw nabibilang sa lugar na kung saan ipinapanganak ang mga mages.
Ang isang stupido daw na pilit inaabot ang kanyang pangarap ay dapat umalis na kaagad sa academy. Natapos na ang kanilang klase at si Will ay napabuntong hininga sa mga nangyari sa kanya sa loob ng kanilang klase. Bigla siyang tinawag ni Sion na gumamit ng fire magic kanina sa kanilang klase. Binubuli na naman niya si Will sa pagpapahiya sa kanyang sarili daw sa harapan ng kanyang mga kaklase. Narinig daw ni Sion na pumunta ulit si Will sa isang dungeon para lamang daw natalunin ang isang mahinang monsters at makakuha ng credits. Inakbayan niya si Will at sabay sabi na hindi ba daw siya nahihiya. At sa hindi inaasahang pangyayari, may biglang dumating na isang babae at inaawat niya si Sion sa kanyang mga ginagawang pambubuli niya kay Will. Ang kanyang pangalan ay si Colette. Naitanong pa ni Sion kung bakit daw ang isang honor student na katulad ni Colette ay pinagtatanggol ang isang peke na katulad ni Will, na sabi pa niya. Linapitan ni Colette si Sion at harap-harapang sinabi niya na mas mabait pa daw si Will kaysa sa kanya at mas lalong nagsisikap siya kaysa sa iba. Husto na daw ang pagpapahiya sa kanyang kaibigan na si Will. Tinatawanan lamang ni Sion ang mga sinasabi ni Colette. Tugon pa niya, hindi kayang gawing isang mahusay na salamangkero ang isang tao sa pamamagitan lamang ng kanyang kabaitan at pagsusumikap. Mas lalong imposible daw na maabot ang kanyang pangarap na maging isang Magia Vander. Aalis na daw sila at hindi na nila pag-aaksayahan pa ng kanilang oras ang isang walang abilidad na katulad ni Will Surfer. Dagdag pa niya na dapat na daw umalis na kaagad si Will sa academy katulad ng sinabi ng kanilang Profesor Edward. Pinagsabihan naman si Will ni Colette na wag daw siyang papayag na aalipustahin lamang siya ni Sion at ng kanilang Profesor Edward. Ginawa lang naman daw yun ng kanilang profesor para ipahiya si Will. Sabi naman ni Will na ayos lang daw ito sa kanya at totoo naman daw kasi na hindi niya kayang makagamit ng isang magic. Hirit pa niya, mas maswerte daw siya kasi mayroong isang cute na babae na nag-aalala para sa kanya katulad ni Colette. Pero si Colette ay hindi nakapaghanda sa mga sinasabi ni Will, natulala at namumula ang mga pisngi ni Colette. Pinagalitan niya si Will at kung ano na lamang ang kanyang mga sinasabi. Pilit pa ding sinasabi ni Will na talagang mas cute si Colette lalo na sa malapitan, at hindi na nakapagtimpi si Colette at tinulak niya si Will. Biglang napatingala si Will sa kalangitan at naitanong ni Colette kung ano daw ang problema. Sabi niya na maganda din daw ang kalangitan ngayon. Sumang-ayon naman si Colette, yung mainit na liwanag, at ang 5 magigiting na wizard sa buong mundo, ang Magia Vander, na hawak din daw nila ang kalangitan ngayon. Noong unang panahon daw, ang kanilang mga tao ay nakulong sa kadiliman nang hindi nalalaman ang kalangitan. Ang mundo daw ay naninirahan ng puno ng pagkatakot sa celestial host. Pero may 5 wizards na kinalaban ang kadiliman at itinaboy ang tagapagsakop, ikinulong sa kalangitan at doon na bumalik ang kapayapaan ng buong mundo. Ang Magia Vander, ang titulong ito ang naging pinakamataas na titulo at matagal na panahon na din itong ipinapasa sa iba. Walang mage ang hindi gustong mangarap na maging isang Magia Vander, na sabi pa ni Will. Si Colette naman ay nakatingin sa kalangitan at nagtataka siya kung nakamasid ba sa kanila si Albusvina, the Hallowed Ice Maiden ngayon. Nakakasiguro naman daw si Will na nakamasid siya sa kanila ngayon. Itinaas ni Will ang kanyang kamay sa kalangitan at sabay sabing nakatingin daw siya sa kanila sa kanyang bintana na nasa ibabaw ng mundo. Biglang naaalala ni Will ang kanilang kabataan, at isa pala sa 5 magigiting na Magia Vander ang kanyang kababata na si Elf Arya. Nangako silang dalawa na sabay silang magiging Magia Vander. Dagdag pa ni Will, isa lamang daw yung pangako sa pagitan ng dalawang mga bata. Pero seryoso pala ang kanyang kaibigan, nang dahil sa kanyang abilidad, siya ay naging pinakabatang Magia Vander sa kasaysayan at nakaakyat siya sa pinakamataas na tower. Sa kabilang banda, malayo sa pagiging average, wala talagang abilidad si Will. Siya ay nangangarap at hindi pa din sumusuko sa kanyang pangako na binitawan sa kanyang kaibigan. Sa kabilang banda naman, si Will ay nag-report sa isa sa kanyang propesor na si Wertner at pinagalitan niya ito. Kaya pala nagalit ito kasi nagpunta na naman si Will sa dungeon at dun pa daw sa 7th floor ng nag-iisa. Balang araw daw, maaaring mamatay daw si Will dun. Humihingi ng kapatawaran si Will pero naitanong niya na meron din siyang nakuhang credits. Walang nagawa ang kanyang propesor at nakumpirma niya na nakapatay si Will ng Evil Guard at binigyan si Will ng 2 credits. Sayang-saya naman si Will sa kanyang credits na nakuha. Biglang naitanong ng kanyang propesor na hindi pa din ba sumusuko si Will na maging isang Magia Vander.
Naitanong naman niya kung masama ba yon? Sabi naman ng propesor, kung gusto talagang makaakyat ni Will sa pinakamataas na tower, dapat daw siyang mag-advance sa Upper Institute. At para magawa daw yun, kailangan ni Will ang isang malaking credit sa writing, spellwork at praxis. At dahil hindi kayang makagamit ng magic si Will, hindi talaga siya makakakuha ng spellwork credits. Sabi naman ni Will, ang natatanging paraan na lamang niya para makakuha ng credits ay sa pamamagitan ng praxis. Ang nasabi naman ng kanyang propesor noon, imposible daw na maka-advance siya gamit ang praxis credits lamang. Si Will ay hindi makapaniwala sa kanyang mga naririnig galing sa kanyang propesor, pero hindi pa din siya sisuko. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang propesor at hindi din siya sigurado kung makakapag-graduate pa ba si Will. Alam na din daw niya na hindi din nakakuha ng tamang credit sa kanyang huling exam. Dapat daw makakuha si Will ng 4 pang credit sa katapusan ng linggo. Laking gulat naman niya na this week na kaagad, 2 araw na lang ang natitira para makahabol pa siya at makapasa. At yun na nga, tinitignan niya ang kanyang mga notes kung saan pwede siyang makakuha ng malaking credits. Hinahanap niya ang monster na may katumbas na 4 credits. Sabi pa ng kanyang propesor na may impormasyon na ang Baskerville ay nagpakita sa 6th floor. Ang paniwala ng propesor ay hindi pa ito natatalo ng isang estudyante. Bigla naman siyang niyakap at pinasalamatan ni Will dahil sa impormasyon na ibinigay niya. Sa hindi inaasahan, si Sion ay nasa labas ng pintuan at narinig ang mga sinabi ni Professor Wertner patungkol sa Baskerville na nasa 6th floor. Sa wakas daw ay mapapatanggol na niya si Will ang walang abilidad sa kanilang eskwelahan. Pumapasok na si Will sa 6th floor kasama ang kanyang pusa. Sabi pa niya na minsan na din daw niyang nakalaban ang isang Baskerville noon. At si Sion naman at ang kanyang mga kaibigan ay pumasok na din sa 6th floor at gusto niyang unahan si Will para matanggal siya sa academy. Sabi pa niya na hindi daw nila kailangan ng isang walang abilidad sa kanilang academy. Nag-aalala naman ang isa sa kanyang kasama at hindi daw ito isang magandang idea na silang 3 lamang ang pumasok sa 6th floor at hindi naman ito nagustuhan ni Sion. Sabi pa niya, ang isang taong hindi nakakagamit ng magic ay walang karapatang banggitin ang Magia Vander. Hindi daw niya gustong makita ito o marinig sila. Ang mga taong ganyan daw ay walang karapatan na makatuntong sa academy. At nang lumingon siya sa kanyang mga kasama, biglang sinuntok ng isang monster ang isa sa kanyang kasama at binawian kaagad ito ng buhay. Napasigaw na lamang sila sa gulat at takot nang makita nila ang monster at narinig naman ito ni Will sa kabilang dako ng 6th floor. Ano nga ba ang sigaw na yon? Baka daw may inatake sa floor na ito. Mabilis na tumakbo si Will para puntahan ang lugar kung saan nanggagaling ang sigaw. Sa lakas daw ng sigaw na yon, hindi masyadong malayo daw yon. Nakarating na siya sa lugar at nakita ni Will na may isang tao na kinakalaban ang isang monster. Pero sa kasamaang palad, hindi man lang tinabla ng monster at nakita ni Will na isa itong evil sentiment at ang katumbas nito ay 10 credits. Nangangailangan daw ito ng 5 katao para matalo nila ito. Tugon pa ni Will na ang sentiments daw ay karaniwang namamalagi sa mababang floors. Hindi maaari daw ito, bakit daw ito na nasa higher floor? Nakita ni Will na ang lalaki ay si Sion pala. Takot na takot si Sion sa monster at wala siyang magawa. Sabi pa ni Will na ang fire magic spell ni Sion ay hindi umuubra. Masyadong malakas daw ang monster para sa kanya. Wala daw pag-asang manalo ito. Unti-unting lumalapit ang monster kay Sion habang patuloy niya itong tinitira ng kanyang fire magic. Kailangan daw niyang tulungan si Sion. Pero bigla niyang naitanong sa kanyang sarili kung kailangan ba talaga niyang tulungan ang taong laging siyang pinapahiya at binubuli. Pwede naman daw siyang tumakbo papalayo, pero bigla niyang naaalala ang kanyang kaibigan at sinabing siya daw ang pinakamabait at pinakamatapang na tao na kanyang nakilala. Hindi naman sumang-ayon si Will, isa lamang daw siyang kaawa-awang tao na gustong makasama si Elfie sa kanyang tabi. Aatakihin na sana ng monster si Sion at doon na lumabas si Will at nagawa niyang mailigtas si Sion. Nagawang masangga ni Will ang sandata ng monster. Sa kabilang banda naman, si Professor Edward ay pinuntahan niya si Professor Wertner sa kanyang opisina. Itinanong ni Wertner kung ano daw ang kanyang pakay. Sabi ni Edward na si Sion at ang kanyang kasama ay pumunta sa dungeon ng walang permiso. Dagdag pa niya na masyadong malawak daw ang dungeon at inutusan niya si Wertner na ipadala ang kanyang ibon para maghanap sa kanila.
Itinanong ni Wertner kung saang floor daw sina Sion pumunta. At nang malaman ni Wertner na sa 6th floor sila pumunta, hindi na daw nila kailangan ang kanyang ibon para maghanap sa kanila. Sinabihan niya si Edward na si Will ay nandun din sa 6th floor at ginamit niya ang kanyang bowlang crystal para makita sila sa pamamagitan ng pusa ni Will. At dun na nila nakita na si Will ay nakikipaglaban sa isang evil sentiments. Sumugod si Will at nagawa niyang maputulan ng daliri ang monster. Ipinakita niya ang kanyang kagalingan sa paggamit ng kanyang espada. Ginamit ng monster ang mga malalaking biyak na mga bato para patamaan si Will pero lahat ng ito ay nasangga lamang niya. Umatake si Will gamit ang kanyang mabilis na pagkilos at nagawang niyang matusok ang monster sa kanyang likuran. Si Sion ay hindi makapaniwala kung sino ba daw lumalaban sa monster. Naitanong niya sa kanyang sarili kung si Will ba talaga ang lumalaban sa monster. Si Professor Edward naman na nanunood gamit ang bowlang crystal ay hindi din makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Sabi pa ni Professor Wertner, totoong iba si Will sa lahat. Siya daw ay nagtataglay ng isang superhuman strength na mas higit pa sa mga mages. Meron daw siyang katatagan ng isang dwarf at meron din siyang observational skills na kayang kabisaduhin ang mga attack patterns matapos niya itong makita minsan. Totoo nga na nababasa ni Will ang mga attack patterns ng kanyang kalaban at matagumpay niya itong maputulan ng isang braso. Sabi pa ni Professor Wertner, totoo ngang hindi kayang makagamit ng magic si Will. Gayunpaman, sa mundo ng magic, siya lamang ang natatanging warrior. Kinuha ni Will ang sandata ng monster, si Sion ay nanunood sa tabi at hindi makapaniwala. Umatake ang monster gamit ang kanyang bibig, sinangga ni Will ang atake ng monster gamit ang espada nito, at dun nahiwa ang katawan ng kalaban. Na parang isang bolt of lightning, tugon pa ni Professor Wertner. Nagtagumpay si Will na matalo ang monster na may katumbas ng 10 credits. Linapitan niya si Sion at kinamusta niya kung maayos lang ba ang kanyang kalagayan. Galit na galit ang nararamdaman ni Sion dahil hindi niya matanggap sa kanyang sarili na ganito pala kalakas ang isang taong walang abilidad na gumamit ng magic. Si Professor Edward naman ay hindi matanggap ang katotohanan na ang isang taong hindi nakakagamit ng magic ay kayang lampasan ang mismong magic. Nakabalik na si Will kay Professor Wertner at matagumpay na nakuha niya ang 10 credits. At dito nagtatapos ang unang kabanata ng isang binatang hindi nakakagamit ng magic pero siya pala ay nagtataglay ng isang superhuman strength. Maraming salamat sa inyong panunood at abangan nyo ang susunod na episode ni Will Surfer.